Importante talaga ang pagkuha ng apartment dito sa Canada. And dito po sa Canada ay may mga iba't ibang klase ng apartment. And each type of apartment ay pwedeng magkaroon ng pros and cons, depende na lang po talaga sa inyong preferences. This is another good to know video na based po sa sariling experience ng ating kababayan na 2 months pa lang dito sa Canada. So you might learn something sa kanyang experience and makapag-contribute na rin po sa decision making natin sa pagkuha ng apartment dito sa Canada. Since dito po sa Canada, ibang-iba ang setup dito compare sa Pilipinas. Kung kayo po ay naka-experience ng magrenta sa Pilipinas, somehow dito po sa Canada may mga pagkakaiba po talaga. Since iba yung weather, iba yung mga setup ng bahay, even yung composition ng bahay ay iba po. Kaya please keep on watching at meron po kayong matututunan sa naging experience ng bagong salta dito sa Canada. I don't know what I'm meant to feel anymore. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Today is January 16, 2024. Dito po sa aming city sa Edmonton City, Alberta, Canada. And this is our day 5 having extreme cold winter weather dito sa Canada. At talagang malamig po. Pumapalo kami ng 40 to 60, depende sa oras. Usually pagkagabi, ayan, lumalamig talaga ng bongga. At hanggang sa mag-umaga. Isa po ang aming city sa mga mabababa ang cost of living dito sa Canada. Pero ayun po, talagang meron at merong mga positive and negative sa mga pupuntahan nating mga lugar. So, originally from Calgary po kami, yun po ang aming first city destination sa Canada. At after a year, lumipat po kami dito sa Edmonton and currently nagre-rent din po kami. Naging masaya naman po kami dito sa Edmonton City kaya naman dito na kami kumuha ng bahay. So, hindi pa po kami nakakalipat kaya nasa apartment pa rin kami ngayon. At ngayon po ay under construction na po yung aming lilipatang bahay, yung kinuha po namin under housing loan dito sa Canada. So, approximately May, ayun, makakalipat na po kami. Naging big reason po namin na kumuha kagad din ng bahay dahil sa big family po kasi kami. We are family of 6 at nabibilisan kami sa 1-year contract and then lilipat na naman. And then may mga needs kami na mas magiging okay talaga kung magkakaroon na kami ng sariling space, sariling bahay. And by God's grace, nagkaroon naman po tayo ng budget para makaproseso na ng pagkuha ng bahay dito sa Canada. And naisip ko po na gumawa ng video patungkol sa experience ng newcomer dito po sa Canada. So 2 months pa lang po sila dito. And actually, yung naging problema niya ay nabanggit ko na rin po sa mga ibang videos ko sa apartment guide or tips. By the way guys, kung gusto pa ninyong makapanood ng mga patungkol sa apartment hunting, apartment tips, ay may mga nagawa na po akong videos. Meron po kaming sariling playlist patungkol sa specific topic na ito. And feel free to watch those videos. Marami po kayong matututunan. Dahil kami rin po as newcomer noon ay marami din pala kaming hindi namin na-expect na iba dito talaga sa Canada. Kaya I highly suggest na mabisita po ninyo ang aming playlist na yon, Apartment Hunting Tips or Apartment Guide. Basahin po natin ang kanyang isinare. Hi, question po. Normal lang po ba yung maingay yung mga tenants sa taas ng bahay? If you're renting a basement, I mean sobrang ingay ng every step nila. Parang sobrang bigat ng paa and parang laging may hinihilang bagay na degulong. Everyday po yan. Yung asawa ko pagod sa work pag uwi, minsan ayaw na niya kumain dahil sa sobrang pagod. Gusto na lang niyang matulog pero di makatulog kasi sobrang ingay sa taas, parang walang ibang tenant sa baba. Kung ano-ano hinihila kahit gabi na. Okay lang naman if day nila gawin, pero pati night time po. Dumadating na nga sa point na hinihintay na namin silang makatulog sa gabi para lang makatulog din kami. Minsan matutulog kami past 11 or 12 na.
Gusto ko lang pong malaman if normal lang dito yun since mag 2 months pa lang kami dito sa Canada. Please enlighten my darkest life. I remember guys, throwback tayo nung na-approve kami at ayun kinausap namin yung twin brother ni husband na nasa Winnipeg City sa Manitoba. Na-share niya ayun na wag kaming mag-basement. Talagang diniretsa niya na wag kaming mag-basement kasi maingay. Idagdag pa yung mismo na nandun din kasi yung heater. So may ingay din kasi yun pagka kakarga siya or parang aandar na. Ayun, meron siyang ugong. So, nung nalaman ko din yun, personally, sabi ko, hindi nga tayo pwedeng mag-basement. Kasi ako, personally, light sleeper ako. So, kami nga ni husband, nag-a-adjust sa akin kasi nakakapangpatulog sa kanya yung nanonood ng TV. Ako naman, dapat walang sound talaga, walang maririnig dapat. Kaya nung nalaman namin yun, ayun, tinanggal namin sa listahan namin ang basement. And lately, na-discover lang din namin nung nandito na kami sa Canada at naghahanap ulit ng panibagong apartment. May mga basement ako na na-encounter na soundproof. Usually, ito yung mga bagong bahay. May chances po na ganun po na ganitong experience na may ingayan kayo bawat lakad, bawat bagsak, bawat hila ng upuan, maririnig po ninyo doon sa baba. Pero again, kung bagong bahay po yung nakuha ninyo and may nabasa kayo na soundproof, may chances po talaga na lesser na lang yung ingay na maririnig ninyo or none at all, hindi ko pa na-experience ito. Pero yun, may na-encounter na ako na ganyan na soundproof ang kanilang legal basement. Aside from ingay, sabi din lang nila, based lang din sa mga research ko at napagtatanungan, ayun, mas malamig sa basement. Less light or less window. And meron din na iba't ibang basement. So, meron yung walkout basement, meron naman yung merong side entrance na basement, and meron naman yung ang entrance mo ay sa front door or main door ng bahay at bababa ka na lang sa hagdanan para maka-access ka sa basement. So, all of these things you would want to consider in terms of your privacy, etc. And next na itatopic naman natin ay yung nakatira naman sa main floor. So, tingnan naman natin yung opinion nila. So, hello kabayan, good day. I just want to hear your opinion about this issue. Yung kasama namin kasi sa bahay na nasa basement complaining that we are noisy. In all honesty, never po kaming nag-ingay dito because we respect other tenants. I guess yung main issue niya is yung footsteps namin which is I believe hindi namin control yun. Meron bang solution dito na hindi namin alam other than lumipat o mag-float maglakad? Sa lahat ng basement na napuntahan ko, dinig ko footsteps sa taas eh. Valid ba talaga tong reklamo niya? Pero seriously, just trying my luck, baka may solution dito para sa kasamahan naming mareklamo. Willing naman po kami mag-adjust for her kung meron naman solution na feasible. Thank you. So, just to give you an idea guys, kasi yung flooring is made of wood. Gawa po siya sa kahoy, kaya ayun, yung mga yapag, maririnig talaga ng nasa baba. Pero again, may mga bagong bahay po na maganda yung gawa na hindi mo na maririnig yung yapag sa basement. Kaya isa rin ito sa mga reasons na hindi naglalagay sa main floor ng family or ng may bata. Kasi ayun, para lang maiwasan yung ganitong mga issue kasi nga may chances na maririnig sa baba. Pero ito lang, may natutunan lang kami nitong nasa selection center or interior designing center kami sa pinapagawa naming bahay. Meron kasing room sa main floor. So, ang main floor po, nandun yung kitchen, dining area, sala, ayun, yun ang tawag nila dito ay main floor. So, meron pong isang kwarto doon sa main floor. And then, may option kami na gawin siyang room or office. So, nag-came up kami to a decision na gawin na lang siyang room. So, sabi sa amin ng interior designer na kung room siya, lalagyan ng carpet.
The reason, para daw hindi mag-travel yung ingay sa kwarto. So, yun lang yung sinabi din niya. And ayun din guys, siguro sa mga nakatira sa main floor, pwede rin na maglagay kayo ng mga carpet sa certain areas. Pero may na-encounter na rin ako, yung living area nila, talagang merong carpeted siya. So, may nakita na akong ganong apartment, tas yung dining area lang ang hindi. Tsaka yung kitchen. So, those things, pwedeng gawin nating adjustment. So, para less yung bigat ng paa or ingay, ayun, pwedeng gumamit ng carpet or maglagay ng carpet. So, ayun lang guys, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Thank you guys for watching this video. I'll see you again. Take care. Bye for now.